Ano, ganito din. Sa mga tao nagsasabi si Senator Robin, artista naman. Hindi, no. I challenge you to talk to Senator Robin about the history of the Philippines. To talk to Senator Robin about the Bangsamoro. To talk to the history, to talk to and have a dialogue or conversation with Senator Robin about the historical injustices that transpired pre-colonial, during colonial times and post-colonial times. I challenge you. Kung gusto nyo, kung feeling nyo talaga na parang feeling nyo that his cognitive abilities are not at par at yours. Kasi tayo, we are entitled with our opinion, but to actually show that our opinion is wrong sometimes. Para naman, make sure. Make sure din ang opinion din, may substance din, kumbaga. Oo. Senator Robin, hanggang sa dulo, sir, sa pagsuporta namin kay Tatay Digong, maaasahan mo kami, sir. Yan ang totoo na totoong tao si Senator. At saka hindi mo, katulad siya sa mga Duterte, hindi mo ma-feel na he is a politician. He is really a people person. O dyan, sa gitna. Ang comment ko doon sa mga sasabi pala about kay Senator Robin really is an epitome of what a real support is or what it means talaga, totoo. Hindi kanya iiwan sa ere, kumbaga kahit alam mo yun, lalo particularly doon sa mga taong ang laki ng tulong ni Mayor Duterte sa kanila, but kahit pagpakita man lang, hindi magawa. Kasi siguro may ibang priority na ngayon kasi nasa posisyon na or meron, nandoon na sila, nailuklok na sila doon kung saan man sila ngayon sa mga buhay nila. Ngayon, wala nang silbi si Tatay Digong sa kanila. Yun na lang siguro. Pero si Senator Robin really showed loyalty, confidence, trust, and also he showed what a Filipino spirit is talaga. Nagbabayanihan siya sa mga kababayan dito. Pinapakita niya na kahit sa anumang gulo, anumang kadiliman na kinakaharap ngayon ni Mayor Duterte, nandoon siya para kay tatay, kahit hindi man yan lang makita si tatay, ha. Again, it's only the direct family and the lawyers who can visit them. Preferably, if they will be granting other people, it should be given to the family. Why? Because they wanted Tatay Digong to feel that they are comforted. Pero si Senator Robin, pinakita niya talaga kahit magkasakit man siya, kahit sobrang busy niya, kahit man lang kahit ano man lang sinasabi ng mga ibang tao, he doesn't even care. Because, alam mo, yung objective niya is to make sure na ipakita niya kay Tatay Digong, I was there when nobody wanted to be with you. Or nobody wanted to show up for you. Lalong-lalo na I feel very disappointed. It's very disappointing as a person na yung mga lahat ng natinulungan ni Tatay Digong, lahat ng binigyan ni Tatay Digong ng atensyon, lahat ng binigay ni Tatay Digong sa kanila na opportunity para mailuklok sila kung saan man sila ngayon, na nakilala na sila ng tao, nakalimutan agad si Tatay Digong for the sake of what? It's not about the, showing everything. Nandito ako with all the media and everything. No. You just need to know it upon yourself. Sa'yo na lang, kahit sa sarili mo na lang. Kahit hindi mo pinaalam sa buong mundo na walang media or wala. Ikaw lang sa sarili mo that you were there. Alam mo na nandoon ka. You can say it with conviction. I was there. I need not to tell everybody na nandoon ako. But I was there because I really wanted to be with you. Lalong-lalo na that you are, it was an orchestrated move by a lot of Filipinos para mapunta ka dyan. I wanted to sabihin ko lang sa sarili ko, sa puso ko, na ang ginagawa ko ay para sa'yo. Yun lang totoo. Ngayon, kasi nandyan ka na sa kasi tatay matanda na din, he's in his twilight years, maybe they did not feel na it's very important to show, alam mo yon sir, yung feeling na, ay, dapat nandun ako, hindi kasi matanda na yan, wala na yung silbi, mamamatay na din yan kasi twilight years na niya, wala na yung silbi sa atin, sa politika natin, na karera natin sa politika, wala na, no, but when everybody cannot go, everybody did not prioritize showing their love and support to Tatay Digong, Senator Robin Padilla was there. Nobody else. He really took the torch with him and lit the darkness na kung ano man ang kinakaharap ngayon ni Tatay Digong. Yan ang totoo.
Kaya kung kayo dyan, sabi nyo, pinapasweldo do you think na hindi yan nagtatrabaho si Senator Robin? What's the use of your staff? What's the use of the budget that you have for your office to function properly? Come on, wag naman tayo kaya ang problema kasi sa mga taong kaya, binobobo ninyo ang binobobo ninyo ang mga tao na sinasabihan ninyo, gusto ninyo ang mga tao hindi makaintindihin. No. Senator Robin showed to the world what a true spirit, Filipino spirit is. Yun ang totoo. Kaya kayo, wag kayong mangaway kay Senator, wag kayong mag-comment. Although we live in a democratic society, pero it's very below the belt na tinitira nyo ang tao na ang ginawa man lang is ipakita ang kanyang pagmamahal at ang kanyang loyalty sa taong binigyan siya ng second chance. That's why yesterday, sinabi niya sa speech niya, I was given a second chance by Mayor Duterte. And he took that chance and now he was senator. His story is a living testament of what a person can do to change your life. Yes. Totoo yan. Kayo, puro lang kayo, banat lang kayo ng banat. You don't even understand ano yung nasa puso ng tao like Senator Robin. Kaya yung iba naman, nakalimutan na si Tatay Digong kasi ganito ganyan. Siguro sobrang busy niya, sa sobrang busy nila para manalo. O ngayon, nanalo na sila, hindi pa rin nakapunta. But it's okay. Ganyan naman talaga ang totoo. Iba-iba naman tayo ng tawag dyan. Hindi pa na yung priorities. Iba-iba ang priorities natin. Siguro ang priority natin is manatili tayo sa kapangyarihan at ma-finish natin yung mga termino natin. But history has taught us that power is always temporary. Kaya sabi ni Pastor Kibuloy, Senator Robin, hindi siya politiko pero totoo siyang kaibigan. Oo. Kasi alam nyo guys, to serve the public, you need not be a politician. Bakit? Ang politician, pabago-bago yan. Wala kang disposisyon sa buhay. Wala kang paninindigan. But a public servant is really for the people. Iniisip mo ang kapakanan ng mga tao kasi nga mahal mo ang mga tao at gusto mong you only want nothing but the best for them, to advance their welfare, to advance their interests, and for the society to grow. Yun ang totoo. Kaya yung mga tao, like, honestly, Senator Robin, if you are watching, your work, sir, is really respected, not only by a person like myself, but it resonates to millions of Filipinos. You showing up, sir, just even showing up, is an indication of what a true Filipino is, na pinaglalaban mo kung ano yung paniniwala mo sa mundo, na at saka para sa mga Pilipino. Sir, maraming salamat po sa inyong pagmamahal sa bayan at pagmamahal sa mga Pilipino, lalong-lalo na yung nasa laylayan. Yan naman ang katotohanan. Kaya kayong mga tao na nagko-comment about kay Senator Robin, I hope you will find it within your heart na maging tao naman kayo. We all have our different characteristics, traits, by good and bad. Depende sa tao kung ano yung perception nila sa buhay. But you cannot tell somebody who just showed unwavering love and support to the person who gave them a chance, a fighting chance in life to advance and change the trajectory of life of not only one Filipino but millions. Yun ang totoo. Ano yung mali ka? Yun ang totoo. Totoo man talaga. Kaya kayo dyan, wag yung mga taong nakalimutan na, may protocol kasi dito. May nagtatanong. Ano? Sir Anton, pakitanong kay Sir Alvin, ano ba talaga ang prinsipyo ni Sir Alvin? Ang prinsipyo ko ganito. Ganito kasi ang prinsipyo ko. Sabi nyo na mabayad ako. Sabi nyo na kung ano-ano na lang mga issue nyo sa akin. Ako kasi, pag nag-lock in kasi yung utak ko sa isang bagay, no matter what you do, sabi ko nga sa mga taong nagagalit sa akin, you can take everything from me but not me being a Filipino. I feel na it is my responsibility as a Filipino to speak up when nobody wants to speak up. Lalong-lalo na kasi na-scared sila, ganito, ganyan. Ako normal na tawa, meron din akong disposisyon. Ang disposisyon ko lang naman is sana ang Pilipinas ma-feel nila or ma-experience man lang nila what other countries
already experienced or they even perceive it as a normal because that's how progressive the country is. Totoo lang. Meron silang options for mobility. Ang dami-dami nilang mga serbisyo at benefits na natatanggap without even using that para maboto sila ng tao because that's not your money, mga baga-mugnaw. That's how, honestly. yan ang mga, You try to enslave the people and make them as meek as a lamb because you want to manipulate especially yung mga nasa malaylayan. Here, people are well aware of their rights. People are here, people here abroad, they know ano yung mga dapat nilang matanggap without even following whatever conditions na iboto mo ako pagka-congressman o ganito ganyan. Kayo, Senator Robin is a perfect example of what a Filipino should be. Hindi, wag politika guys. Yung politika napakagulo niyan. power is just temporary. Because oo, yung greed sa power, yung ganito ganyan, wag. Doon tayo sa tao. Totoo lang. It's just a matter of years. Mabuhay ka kapatid. Alvin, at change is not just a word. It's also exactly Sir Robin. Nandito pala si Sir Robin. Ano. Senator, pasensya na. Senator Robin. Mabuhay ka, Senator. Senator, sorry, natapik ka namin. Ka namin dito. Pinaglalaban lang namin, Sir, kung ano ang tama, Sir. Pasensya ka na, Sir. Mabuhay ka. Totoo. Pag mag-change ka, hindi lang yung sasabihin mo lang, mag-change ako bukas, hindi. Gawin mo. Ipakita mo na kaya mong gawin. Ang totoo. Unsa man? Di ba? Hello, unsa man? Padulong na mi sa kuan ila ati Sir Francis, anong ila ati bitaw. suporta mo kaya Okay, mi. Senator Robin? Gano? Ay, nako, nag-iisa lang yan Ha? sa ano. Hi, Senator. Nag-iisa lang yan. Kana mo diha? Oo. sige, Pagkita mo sige, sa kanya inabit. yung yung pagkatotoo niya. Sige. Not just because nasa posisyon siya, knowing na si Sen, institution na yan sa Oo. Pilipinas ha. Kahit anong mangyari, Robin Padilla na yan. Pero hindi niya ginamit yan. Yung iba nga lang dyan, may mga 3,000 followers. Pag makaasta, alam mo yan. Sige na kay Morgan. O tama na yun, kasi naiinis ako. Ano ganito din? Sa mga tao nagsasabi si Senator Robin artista naman. Hindi, no. Hindi, I challenge you to talk to Senator Robin about the history of the Philippines. To talk to Senator Robin about the Bangsamoro. To talk to the history, to talk to and have a dialogue or conversation with Senator Robin about the historical injustices that transpired pre-colonial, during colonial times and post-colonial times. I challenge you. Kung gusto niyo, kung feeling niyo talaga na parang feeling nyo that his cognitive abilities are not at par at yours. Kasi tayo, we are entitled with our opinion, but to actually show that our opinion is wrong sometimes. Pa naman, Make sure. Make sure din, ang opinion din, may substance din, kumbaga. Oo. Senator Robin, hanggang sa dulo, sir, sa pagsuporta namin kay Tatay Digong, maaasahan mo kami, sir. Yan ang totoo na totoong tao si Senator. Yes. At saka hindi mo katulad siya sa mga Duterte, hindi mo ma-feel na he is a politician. He is really a people person. And honestly. Yeah, aside from that, hindi niya parang big star siya, di ba? Oo. Robin Padilla yan, pero hindi natin naramdaman yon sa kanya actually. Nagsasabi kami, not because we want to defend Senator Robin, but we are just saying the truth. Ano ba ang katotohanan? Kasi tayo minsan naniniwala agad tayo sa mga sabi-sabi. We haven't even had a chance or opportunity to experience what is it like to talk to somebody like a Senator Robin. Pero yung iba, kahit nandiyon, busy-busy talaga sila sa media nila, ganito ganyan, lalo na hindi man lang makabuk na ticket na limpak-limpak ang sarapin nila. Billion. It's easy for them. Why can you do that? It's easy for them to speak because na-insert na naman dahil yun. may mga layunin silang totoo. Iba kasi it's just for the views, following, maganon kasi nag-monetize sila. Correct. But deep inside, kahit alam nilang tama ang ginagawa ni Senator, sasabihin na nga hindi kasi ganyan, ganito, ganyan kasi nga pang ano kasi mas kung pangit kasi yung market nila, doon sila nagkakapera. At saka yung, wag kayong ganyan sa mga Padilla because oh my God,
talaga ang utak nila guys, kung mag-usap kayo, baka lamunin kayo. Totoo lang. Ano, intermission tayo na yung iba, wag lang. Kasi yung iba, Senador, mag-intermission ako ng maging sino ka man. kasi yung iba, pa-English lang. English is not the, how do I say that? It's not the measurement of how intelligent the person is. Dili sa totoo, guys. Totoo, pag makikipag-usap kayo ng tao, wag kayong ma-impress English Hindi, lang. kasi sa Pilipinas kasi yun, Oo. pag magaling ka mag-English, matalino ka. Oo. Wag na tayo dyan sa perception na yan. Ang daming magagaling Kasi mag-English sa hindi Pilipinas. lahat ng English, hindi lahat English matalino. Ang iba talaga, pa-English lang for the sake of English. Doon tayo sa may substance. Correct. Ano ba talagang sinasabi ng tao? Yes. O kung sinasabi ba niya na tulungan ang Pilipino, I support President Duterte, pero wala sa aksyon. Sa bibig lang, bunganga lang. May iyak pa. Oo. Wag naman ang ano. Ano ba yung inunguya mo, luya? Hindi nga kasi Okay, so ano sir, ano yung ano pa naman? suporta natin kay Senator. Correct. Personally, ako kilala ko talaga si Senator Robin at sabi din kasi nung hindi pa siya tumakbo ng senador, halos yan lagi yan doon sa KOJC. At bumisita kay Pastor Kibuloy at kay former President Rodrigo Duterte. Kaya sabi niya, sa lahat ng senador na tumakbo at nasa Senado ngayon, sabi ni Pastor Kibuloy, si Senator Robin lang ang totoong kaibigan na hindi nangiiwan. Kasi lahat doon, yung mga senador na kaupo dyan, kilala ko yan, na laging pupunta yun doon sa KOJC pagdating lang sa sa politika. Pag-campaign lang. Kaya pag-campaign lang, yan. Magpakita lang yan sila sa inyo pag-campaign na. Pagkatapos ng campaign, nanalo na. Yung iba talaga, tingnan nyo, nanalo na, di ba? Proklama na, nanalo. Okay, ni hi, ni ho. Kahit utot, ginuok ko. Hindi mo na yan maano. Totoo yan. Magpakita lang yan. Mayan, magtotoo. Sabihin mo lang, kita tayo dapat mga Pilipino, mag-change na tayo sa utak natin. Mag-change sa yung perception natin. Wag na tayo doon sa pa-cute. Tingnan mo yan, mga ano yan ngayon. Uy, punta talaga. Ay, mahal na mahal ko kayo mga kababayan. Ngayon, nanalo na. Kahit tae or otot, hindi nyo makita dyan. Magpakita lang yan kung nabagyuhan na naman kayo or nasunugan, ganito, ganyan. Dito sa Europe, guys, pag hindi ka epektibo na public servant, next kinabukasan or the following month, wala ka na. You will be urged to resign at ikaw mahiya ka na talaga. Mag-resign ka lang din. Hindi kasi ang mga Oo, dito yan, uy. Ang politicians kasi dito sa Europe, may mga konsensya. Huwag mo tayo sumigaw. Okay. Sakot ako. Oo. Tingnan mo, example, ganito. Dito sa Europe, meron sila... Huwag nyo kasi ako pasilitain. Meron silang controversy. Maging sino ka man mga... Wait lang, sagaw. Meron silang controversy ngayon na ang mga... Kinder to slack. Kinder to slack na... Kasi ang mga bata dito, nakaka-receive sila ng to slack, yung help from the government subsidy. Every 3 months, nakaka-receive sila every quarter. Ngayon, guys, ang nangyari, meron palang problema doon na may some sort of discrimination or whatnot. Nalaman, ibinulgar, ganito, ganyan. Ang nangyari, the whole government resigned. Yes. Kasi hiyang-hiya sila sa nangyari. We committed this. Whole government resigned. Sa Pilipinas, baliktad. Huy, ginuo ko kabaga, kag naong, ambot na lang. Sobrang kapal sa mukha, mas kapal pa sa paa ko. Totoo lang. Sinungaling. Mga sinungaling. Alam mo, lantaran ang kasinungalingan. Sobra ka sinungaling talaga, guys. Sabihin ka lang na, ay, kami na ganito. Tingnan nyo yan. Tingnan nyo yung mga daan natin. Yan. Tubigin mo muna si Alvin. Daan natin yan, ha? Wait lang. Yung daan natin, ganito. Okay ang daan. Sirain niya nila. Sirain niya nila. At gawin nilang project. Di ba? Hindi tatapusin. I should know because I grew up in Agusan del Sur. I saw that the road paulit-ulit. Lagyan lang yan ng aspalto. Tapos nasira na naman. Pa-aspalto na naman. Sira naman. Hindi. Congressman dyan. Hindi naman magsabi kasi. Huwag ka na magsabi. Pinapahawak mo naman ako. I should know. Lumaki ako na ganyan. Ang kalsada namin, butas-butas. Ang utak mo lalabas na dito sa tenga. Kasi pag mag-agi ka sa jeep, ang utak, ganyan, butas-butas yung kalsada, yung utak mo lalabas na sa tenga. Kaya naulog-ulog na. Ngayon, ilang taon na ako ngayon? 32 years old. Ay, parang hindi lang friend. Parang 26 pa lang siya. Yun ang, dahil sa mga dessert ni Ate Marivic. Kasi may prinsipyo siya yan yung totoo, guys. So, wag na tayong wag na tayong magpa-epal. Yan ang totoo. That's the reality. Sino ka man.